Vice President Sara Duterte nagpaulan mga sangkay ng mga matitinding banat. Okay, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. This is me once again, Sangkay Janjan. We are back dito sa ating YouTube channel at sa Facebook. So sa mga nanonood dyan na hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, so ito pag-usapan po natin. Isa itong, kumbaga, banat na malupit ng ating Vice Presidente. Laban po dito sa mga pinanghihinalaan niya na siyang dumidikdik sa kanya. Mga sangkay, nagpaulan daw po ng mga matitinding banat. O, tingnan po natin ang balita, mga sangkay. Eto yon. Mula kay PBBM hanggang COA at AMLAC, isa-isa silang pinwentahan ni Vice President Sara Duterte. Isang araw matapos ang ikatlong impeachment hearing sa Kamara. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Makati City. So, Ched, ano na ang mga sinabi ni VP Sara? Corina, muling binanata ni Vice President Sara Duterte ang Marcos Jr. administration isang araw matapos ihayag sa House deliberations na hindi umano nagtatali ang bilyong pisong bank transactions ni VP at ng kanyang asawa sa kanyang salin. Mayroon na ring tugon ang legal team ni VP sa mga pasabog ni former Senator Antonio Trillanes at sa mga records na inilabas ng AMLAC. Alam niyo yung records ng AMLAC, mga sangkay, ang tindi po nun eh. Kaya nga, ewan ko, kanino kayo maniniwala? Sa AMLAC o sa buwelta ng mga taga-suporta ni VP Sara, mga sangkay? Ito. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na habang lumalala ang umano'y pang-abuso ng administrasyon sa mga institusyon ng bansa para sa politika, mas nahalata raw na takot itong managot. Si PBBM din daw ang sumusuporta kay former Senator Antonio Trillanes IV. Ewan ko, mga sangkay, totoo kaya ito? Kayo ba? May ano ba kayo? May mga agam-agam kayo na ang nasa likod nito ay si Presidente BBM? Tingin niyo, mga sangkay, nasa likod ni Trillanes si PBBM or what? Paki-comment nga po. Gusto ko pong makita yung inyong mga opinion regarding dyan eh. Naanyay wala pa ring pinagbago ang naratibo. Tinawag din ni VP Sara na low bender ang Kamara na tumatanggap umano ng mali-maletang pera at lumalagpas sa limitasyon ng constitutional powers nito. Hindi rin nakaligtas ang Commission on Audit at ang AMLAC sa buwelta ng bise. Simple lang daw ang sagot ni Duterte sa lahat ng alegasyon. Malinis sa kanyang service record at wala raw siya naging kaso ng korupsyon. Well, mga sangkay, ito pag ang mga taga-Davao talagang pakikinggan natin, pag tinanong po natin, ipagmamalaki talaga nila yan, mga sangkay. No? Bibihira din po talaga yung ganyan. Ito, maging totoo lang po tayo, mga sangkay. Bibihira po yung ganyan kasi halimbawa may mga probinsya po tayo, di ba? Kung ang inyong mga politician doon, kaya nyo bang ipagtanggol, ipagmalaki sila, na ito sila, hindi corrupt? Bibihira po yun, pero pag nasa Davao kayo, mga sangkay, iba yung kanilang reaction eh. Yung mga tao doon, sinasabi po nila, doon may mga iba, siguro anti, hindi naman may iwasan yan, mga sangkay. But ang super majority kasi, noon ng mga taga Davao, sinasabi na malinis daw po si VP Sara at ang mga Duterte. But kayo, mga sangkay, tingin nyo talaga malinis ang ating Vice President? Walang kahit ni kaunting kalos sa kanyang panunungkulan bilang mayor at ngayon Vice Presidente? Ang mensahe ni VP sa publiko, huwag umanong magpalinlang sa ingay ng impeachment habang wala pa ring sagot sa flood control controversy. Sa isa pang pahayag, inanunsyo ni Duterte na hindi na matutuloy ang nauna niyang biyahe dahil sa last minute daw na pag-aproba ng palasyo.
Pero ang hirit ni VP sa Malacanang, abangan ang kanyang bagong request. Grabe oh. We will be receiving a new request soon. Sabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, kailangan maging maingat sa pag-interpret ng transaction details na ipinakita ng AMLAC sa House hearings. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad or may money laundering na kaagad. Umabot sa 6.7 billion pesos ang na-flag na transactions based sa report ng AMLAC. Kayo mga sangkay, anong tingin nyo dyan? Kasi ang laki po talaga eh. Umabot sa 6.7 billion ang transaction. So ibig sabihin, kung yun talaga yung record, bangko po yun mga sangkay. Sa AMLAC po nang galing mula sa mga bangko. Ibig sabihin, bilyonaryo si VP Sara. She is not just a millionaire, but a billionaire. Diba? So kung bilyonaryo si VP Sara, tingin nyo saan ang galing ang pera? Ako kasi, nalilito na rin po ako mga sanggay sa mga nangyayari ngayon kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo dito. But what do you think, mga sangkay? No? 3.7 billion pesos ay sa accounts ng bise at 2.9 billion pesos naman sa kanyang asawa. Laki, no? May tugon din si Poa nang tanungin kung kilala ba ni VP Sara si businessman Samuel Uy. Ang inakusahang drug lord umano ni Trillanes na nagbigay raw ng milyong-milyong pera sa bise. As to her personally knowing Samuel Uy, hindi namin napag-usapan pa. It's public information naman na kaibigan talaga ni PRRD si Samuel Uy. As to the allegation of him being a drug lord, that's merely an allegation, no? So we shouldn't conclude anything out of that. Wala rin daw sa impeachment complaints ang ilang alegasyong nilabas sa House deliberations. We're not naive, hindi ba? We have observed what's been happening sa committee hearings, pagpapalabas ng iba't ibang subpina para kumuha ng mga sinasabi nilang ebidensya, kahit ang mga ito ay hindi naman bahagi ng dalawang impeachment complaints. Una lang sinabi ni House Committee on Justice Chair Congresswoman Jervil Luistro na tila lagpas na sa kinakailangang standard para magkaroon ng probable cause ang mga ebidensyang hawak nila. So ano yun? Pwede nang iakyat mga sangkay sa sa Senado. Kung ganun. Niya ang hamon ng defense team ni VP Duterte. Pagbotohan na ng komite ang impeachment complaints dahil kumpiyansa naman daw sila na mananalo sila kung maiakyat man sa Senado ang impeachment case. Well, mga sangkay ako, nakikita ko din, mananalo si VP Sara sa Senado eh. Kung hindi po tatagal ang impeachment trial. Pero kung magtatagal doon at mabubukay kay ang lahat ng ebidensya, kung may ebidensya, delikado po si VP Sara. Kasi kahit pa po marami siyang kakampi, pwede sigurong bumaliktad yung iba dyan. Kasi pag nakita na, halimbawa, totoo. Kung totoo ha, pero kung hindi, mabilis lang po yan, talo ka agad yan. Panalo si VP Sara. Okay, well. Kayo, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa mga banat ng ating Vice Presidente? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.